Introduksyon. Ang pandemya ng COVID-19 ay gumawa ng maraming malaking pagbabago para sa mga tao sa buong mundo. Sa Pilipinas, nakakaepekto ito sa kalusugan ng mga tao at kung paano sila matututo sa paaralan. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay isang grupo ng mga tao na labis na apektuhan ng pandemya. Ang pag-aaral na ito ay titingnan kung paano naapektuhan ng pandemya ang mga mag-aaral sa kolehiyo at kung ano ang mga bagay tungkol sa paaralan ay nagbago dahil dito. Ang pandemya ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa sistema ng edukasyon sa buong mundo. Ang mga paaralan kasama na ang mga kolehiyo at universidad ay nagpatupad ng mga lockdown at sa social distancing measures upang manatili ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Dahil dito, maraming mga klase ang naglilipat sa online o blended learning format na nagdulot ng mga kakaibang hamon para sa mga mag-aaral ng kolehiyo. Ang epekto ng pandemya sa mga mag-aaral ng kolehiyo ay susuriin upang mas maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan, akademikong tagumpay at buhay sa pangkalahatan. Sa panahon ng pandemya, maraming mag-aaral ng kolehiyo ang natagpuan ng kanilang mga sariling nahaharap sa mga pagsubok na hindi inaasahan. Ang mga pag-aaral sa online environment ay Kabanata 3. Disenyo at paraan ng pananaliksik. Disenyo. Pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang epekto ng pandemya sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa isang universidad sa lungsod ng Maynila. Mula rito, nais ng mga mananaliksik na matukoy na higit na nakaka-apekto sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng disenyong descriptibong survey. Ang descriptibong survey ay naglalayong makatamo ng datos at may pakita ang pagkatutulan sa mga variable na nagamit sa pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng talatanungan o questionnaire. Ito ang napiling gamitin dahil sa pamamagitan nito, epektibo at mausoy na may isa sa katuparan ng pag-aaral. Kaugnay nito, sa paggamit ng disenyong descriptibong survey, mapapadali ang pagkalap ng impormasyon mula sa isang labis na bilang respondente at makakamit ng mga mananaliksik ang mga unit. Respondente. Ang mga mananaliksik ay naglaan ng oras at tiyaga sa pagpormula ng 20 na pahayag na nilagay sa survey upang makapagtamo ng kasagutan sa mga espesipikong tanong sa paglalahad ng suliranin. Ito ay hinayon ng mga mananaliksik sa mga kaugnay na literatura at pananaliksik na nakapaloob sa kaligtaran ng pag-aaral. Upang kumirang ng mga respondente, ginamit ng mga mananaliksik ang sampling technique na simple random sampling. Matapos ito, isinagawa ang paghanap ng datos na itinakda sa itinakdang oras at petsa na napagkasunduan ng mga mananaliksik at mga kalahok. Unang inilahad ng mga mananaliksik sa mga kalahok ang layunin ng pag-aaral. Kasunod ay ang paghingi sa kanilang concept upang maitala ang mga mananaliksik ang mga makukuhang datos mula sa respondente. Pagkatapos ay ang pagbigay ng link ng Google Forms na konektado sa Google Sheets kung saan ito ay naglalaman ng mga inihanda at napabalidate ng mga pahayag na sasagot sa espesipikong tanong sa paglalahad ng suliranin. Nang matapos ng sagutan ng mga respondente ang survey, agad na sinuri ng mga mananaliksik ang spreadsheet ng Google Sheets na automatikong nagtatala ng mga naka-input na datos mula sa Google Forms. Pagkatapos na masusing pag-aaral ng mga mananaliksik, iniugnay nila ang na-compute na mean ng mga naging resulta. Instrumento ng pananaliksik.
Upang makamit ang layunin ng mga matukoy ang epekto ng pandemya sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng BSBA Ligarda campus sa Maynila at kung ano ang higit na nakakapekto sa kanila, ang instrumentong ginamit ng mga manaliksik ay online survey sa pamamagitan ng Google Forms. Ang manaliksik ay gumawa ng 20 na pahayag na inayon sa mga kugnay ng literatura at pag-aaral na nakapaloob sa kalagaran ng pag-aaral. Treatment ng mga datos. Upang masagot ang mga espesipikong pahayag sa paglalahad ng suliranin, ginamit ng mga mananaliksik ang formulas para sa pagkuha ng mean at sa pamamagitan nito, makakamit ang layunin ng pananaliksik. Kinuha ang total ng sagot ng mga respondente sa bawat pahayag sa survey. Pagkatapos makuha ang total, ito ay i-divide sa bilang ng mga respondente. Ito ang formulang ginamit ng mga mananaliksik para makuha ang mean. Matapos may sagawa ang computation, ang mga datos ay sumailalim sa masusing pagsusuri at binigyan ng interpretasyon. Salamat. Kabanata 4. Presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Sa pag-aaral na ito, kasama dito ang mga ilang profile variables ng mga respondents para magamit ang mga nakalap na impormasyon sa pag-aaral. Kabanata 5. Lagom. Sa pagpasok ng pandemya, isang malalim at komprehensibong pagbabago ang naganap sa sistema ng edukasyon, lalo na sa antas ng kolehiyo. Ang epekto nito ay naging masalimuot at naging hamon para sa mga mag-aaral, guro at administrasyon ng mga paaralan. Sa essay na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing epekto ng pandemya sa mga kolehiyo. Unang epekto ng pandemya ay ang paglipat sa online na pag-aaral upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Naging kinakailangan ang pagtanggap at ang pag-adapt ng mga paaralan ng online learning platforms. Sa kabila ng teknolohikal na kaalaman ng ilan, maraming mga paaralan ang hindi handa sa ganitong uri ng pag-aaral. Konklusyon. Sa pangkahalahatan, ang epekto ng pandemya sa mga kolehiyo ay nagbukas ng pintuan sa malawakang pagbabago at pag-aadaptasyon sa larangan ng edukasyon. Ang mga hamon sa pag-aaral, kalusugan at ekonomiya ay nagdulot ng mga institusyon sa edukasyon at mag-aaral na nagsanibwersa upang harapin ang mga bagong realidad. Ang online learning, bagamat may ilang hamon tulad ng kawalan ng akses sa teknolohiya at pagkakaroon ng personal na interaction, ay nagbigay ng oportunidad para sa mas malawakang pag-aaral at pag-unlad. Ang institusyon ay inihanda ang kanilang mga mag-aaral upang ihanda ito sa pagdating ng sa kabuuan, ang pandemya ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging maliksi at mabilisang pag-aadaptasyon sa mga pagbabago. Ang pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan ay mahalaga upang malagpasan ang mga hamon na dala ng pandemya at mapanatili ang integridad at kahalagahan ng edukasyon. Sa pagtatapos, ito ay pagkakataon rin upang ang edukasyon ay isaalang-alang ang mga natutunan sa pandemya upang mapaunlad ang sistema ng edukasyon at gawing mas matatag at mas pangmasa. Rekomendasyon. Sa pag-unlad ng pandemya, napilitang magbago ang anyo ng edukasyon sa buong mundo. Hindi lang ito isang hamon sa kalusugan, kundi pati na rin sa sistema ng pagtuturo at pag-aaral.